Kasalukuyang isinasagawa ang deliberasyon sa budget ng DPWH ngayong Day 2 ng Bicameral Conference Committee ng Kamara at Senado. Naroon si Dexter Ganibe ng Abante para bigyan tayo ng update live mula sa PICC. Dexter, balita ko late daw nagsimula yung BICAM. Ano na yung mga nangyayari dyan? George, mag-aalas 5 na nga ngayong hapon na makapag-umpisa ang ikalawang araw ng BICAM meeting para sa 2026 General Appropriations Bill o itong panukalang budget ng pamahalaan para sa susunod na taon. Alas 3 dapat ng hapon magsisimula ang BICAM meeting pero pasado alas 3 na nang magsidatingan ang mga kinatawan ng Senado sa BICAM dito sa PICC. Paliwanag ni Senator Erwin Tulfo, nagpatawag ng emergency meeting si Senate President Tito Soto kanina sa Senado. Kaugnay ito ng inaprobahan ng BICAM kagabi na budget para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIPIF at sa Farm to Market Road. Sabi kasi ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson, may nakatagong pork barrel sa itinaas na mga budget. Ang MAIPIF budget ay tinaas sa 51 billion mula sa 49 billion pesos na panukala ng House at 29 billion na version naman ng Senado. Ang Farm to Market Road budget ay umakyat sa 33 billion pesos sa inaprubahan sa BICAM kagabi na mas mataas ng 1 bilyong piso mula sa House version habang higit doble mula sa Senate version na 16 billion. Banta ni Lacson, hindi niya pipirmahan ang BICAM report kapag hindi ito naiayos agad. Pero may paliwanag naman dyan ang Senado at House sa mga tanong ni Senator Ping. Suddenly nga kanina Senator Tico assured us na siya yung chairman ng committee at saka sharing at sila na ang issue kasi talaga doon yung baka matulad sa farm to market sa flood control. Eh may mga safety guidelines naman at saka besides sa DA ang mag-i-implement na PPWH. Ako kasi radical arm ako, ayoko na ng GL. Tigilan na yung guarantee letter. Karapatan ng Pilipino na magpagamot at hindi kailangan manikluhod sa sinong mga politiko. Asiwang-asiwa ako pag hinihingan ako ng GL kasi may case sila doon. Ba't magmamakawa? So, pero alam natin na the MAIPIF is to go straight to DOH and to the hospitals. So that's not really political patronage kasi nandun siya sa hospital. And us being on the ground level, nakikita kasi namin how much nangangailangan yung mga hospitals every year in, year out. So towards the last quarter of December, nagkakagulo nga minsan sa mga hospitals kasi nagpupulang na sila ng MAIPIF. So we always try to find ways na may maibigay ulit DOH to those hospitals. Mag-aalas 5 na ng hapon, nakapag-umpisa ang BICAM meeting kanina dahil nagkaroon nga ng emergency meeting din ang mga kinatawan mula sa Kamara para pag-usapan ang issue sa budget ng DPWH na kanilang unang tinalakay na sa ikalawang araw ng BICAM. Unang salang pa lang, pinagdebatehan na ang hiling ng Kamara na iharap si DPWH Secretary Vince Dizon para ipaliwanag yung mga gagawing adjustment sa budget ng DPWH, particular na yung sa price index para sa mga infra projects. Gusto ni Congresswoman Swansing na maimbitahan si DPWH Secretary Vince Dizon sa BICAM at pakinggan natin yung bahagi ng naging diskusyon kanina. Matapos yung mahaba-habang diskusyon sa pagitan ng chairperson ng Kamara at ng Senado ay nabigyan din ng pagkakataon itong si DPWH Secretary Vince Dizon para magsalita o ipaliwanag kung ano yung mga pagbabago doon sa CMPD o itong Construction Material Price Data at base doon sa kanyang paliwanag kanina dito sa BICAM, magkakaroon ng dagdag bawas doon sa CMPD. Depende yan sa rehiyon dahil ang presyo ng mga construction material sa bawat rehiyon ay hindi magkakapareho. Dahil yung binigay niyang data noong Senate hearing doon sa budget ng DPWH, parang kumbaga isang bagsakan o parang ito ay iisa yung presyo kahit saang region man. Pero batay doon sa kanilang naging pag-aaral, iba-iba nga ang presyo, depende sa lokasyon ng mga lugar. Halimbawa na lang, isa sa mga inihalimbawa niya, yung Palawan. Halimbawa, doon sa Palawan, dahil medyo pahirapan ang pagkuha ng mga
materyales pagdating sa mga buhangin, gagaling pa yan sa mainland Luzon o sa ibang lugar na itatravel at mas mahal nga naman yung magiging presyo nito. Ikumpara mo doon sa mga lugar na meron na talagang mapagkukunan ng mga materyales tulad ng buhangin na mas mababa yung kanilang magiging gastos. So ito yung kanyang pinapaliwanag ngayon dito sa BICAM at ito yung kauna-unahang pagkakataon na pinayagan sa BICAM meeting ang isang resource person mula sa head ng department ng gobyerno. At titingnan natin kung tatanggapin ng both houses, ng House of Representatives at ng Senado, kung tatanggapin nila itong inirekomenda ngayon ni Secretary Vince Dizon na mga pagbabago doon sa pricing ng CMPD ng bawat rehiyon. George? Well, Dexter, linawin lang natin ang gustong mangyari nitong si Secretary Dizon ay ibalik yung tinapyas na budget ng Senado from the House version, which is more than 600 billion pesos at naging over 500 billion pesos lang sa Senate version. Nilinaw niya yan kanina sa kanyang opening statement, walang ibinabalik na budget para sa DPWH, walang bagong project na ibabalik sa DPWH. Yung pricing sa CMPD hindi ibabalik doon sa original, kundi magkakaroon lang ng dagdag bawas depende sa bawat rehiyon. George? Kasi nga sinasabi, hindi pare-parehas ang presyo ng mga bilihin or nitong mga materyales sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. But Dexter, mahalaga kasi nga mapag-usapan dito ngayon ay yung kanina nagkaroon talaga ng mainit na diskusyon kung papayagan bang makapagsalita nga itong si Secretary Dizon. Kasi si Senator Tulfo, sinasabi niya na bigyan na sila ng pagkakataon in the past at saka noong mga hearing sa Senado at sa Congress na magsalita. Bakit pagsasalitain pa ulit dito? At maging dangerous precedent nga ito na baka sa mga susunod hindi na matatapos ang BICAM hearing dahil ipatatawag ang mga miyembro or ng ehekutibo para magpaliwanag. Papaano ito tinanggap ng mga miyembro sa Senado? Actually, George, may rules pa na binanggit itong si Senator Erwin Tulfo, yung House rules pagdating sa BICAM, yung Rule 62 na sinasabi niya na kapag may disagreeing provisions at hindi magkasundo ang Senado at Kamara, tanging ang mga miyembro lang ng BICAM ang magdidiscuss dito at i-resolve nila. Pero sabi naman ni Senator Win Gatchalian, dahil nakita nila na mahalaga itong magiging paliwanag ni Secretary Vince Dizon, pinapayagan na nila. Actually, si Senator Loren Legarda pa ang nagmotion kanina na ipatawag doon sa BICAM meeting itong si DPWH Secretary Vince Dizon para nga maipaliwanag at para mabigyang linaw yung mga lumalabas na balita para at least hindi mga haka-haka lang. At dito nga, humarap siya at tingnan natin kung ano ang magiging reaction mamaya nitong mga senador at ng mga mambabatas kung sila ba ay kumbinsido doon sa pinapanukala ngayon ni Secretary Vince Dizon dahil iginiit niya na Pangulo mismo ang nagbanggit na ibaba ang presyo ng mga materyales dahil alam nang ito ay overpriced at pagtitiyak niya hindi ibabalik doon sa original. Hindi ito ibabalik doon sa original prices. Pero alam mo, Dexter, kasi ang pinag-uusapan nga dito, bakit ngayon niya hinahabol ito? When in fact, doong umupo siya at pinatawag siya sa Senado para sa budget ng DPWH, ay iba yung sinasabi niya. So, is this ang issue ngayon is this an error on his part, no? Dahil binabanggit nga ni Senator Legarda kanina, mismong DPWH data, pricing ang ginamit natin kaya nauwi tayo dito sa pagtapyas sa budget ng DPWH. Yun nga, parang ang nangyari daw kasi, doon sa, gamitin natin yung layman's term, parang ang nangyari kasi doon sa hearing ng budget sa Senado, ang ginawa ng DPWH parang across the board yung pagpapatupad ng pricing sa lahat ng mga materyales. At siguro dahil limitado na din yung oras nila, isang linggo lang yung nabigay sa kanila, and after dito ay na-realize nila na iba-iba nga pala talaga yung pricing ng mga materyales sa bawat rehiyon, kaya sila umaapila. At siya naman ay pinagbigyan na paliwanag ito dito sa BICAM. Hintayin na lang natin kung ano talaga kung ito ay tatanggapin ng Bicameral Conference Committee. Okay, abangan natin yan. Pero Dexter, apart from the DPWH budget, ano pa yung inaasahan nating tatalakayin dyan sa BICAM?
May mga budget pa na hindi natalakay pero ito yung pinakamainit na ating sinusubaybayan ngayon. Maaring tumagal ito. Kaya nga sinasabi ng ilang miyembro ng BICAM na baka maaring magkaroon ng extension tomorrow pero hintayin natin kung ano ang magiging kalalabasan nito. Dahil kanina 12:30 na madaling araw yung unang araw ng BICAM kanina. Kaya medyo nalate din yung ilang mga miyembro kanina. Na-instant na alas 3. Dahil may mga meeting pa silang sinagawa, kaya mag-aalas 5 na kanina na mag-start itong pangalawang araw ng BICAM. George. Okay, mukhang magpapa-morningan na naman dyan. Maraming salamat. Dexter Ganibe ng Abante, nagulat live mula sa PICC.